Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition. Implementasyon ng Farm-to-Market Roads, mahigpit na babantayan ng Senado. Yan ang MBC TV Network News, ni Dustin Bayog. Tiniyak na Senator Francis Kiko Pangilinan na bantay sarado ang pondo na inilaan para sa pagpapatayo ng Farm-to-Market Roads sa bansa ngayong taon. Sa ilalim kasi ng inaprobahang 2026 national budget, aabot sa 33 bilyong piso ang kabuang pondo na inilagay para sa 1,600 farm-to-market road projects ngayong 2026. Malaki ang backlog ng kakulangan ng farm-to-market road sa ating bansa. About 60,000 kilometers yan na kinakailangan punaan. Kaya napakahalaga na mabantayan ng husto itong 33 billion na farm-to-market roads na hindi maabuso. Lawin nito na mailapit sa magsasaka dahil patungo sa mga palengke at mga pangunahing kalsada para mabawasan ang kanilang gastos sa pagbiyahe at mapalaki ang kanilang kita. Sa panayam kay Pangilinan na siya ring chairperson ng Committee on Agriculture, siniguro nito na sapat ang safeguard sa budget na magagamit ito ng tama. Kabilang dito ang paglipas sa Department of Agriculture o DA ng pondo na siya na ngayong mangunguna sa pagpapatayo mula sa dating may hawak dito ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Makatutulong din ang partisipasyon ng private sector at local government units na mapabilis sa pagpapatayo at agad na magamit ng mga magsasaka. Pag private sector ang involved, pag LGU ang involved at maimplementa ng tama, kaya talagang tiyakin na mahabol itong at mabantayan ng maayos ang infrastructure. Yun ang ginawa natin ngayon dito sa farm-to-market roads. Kasama ang private sector, kasama ang LGU, at DA ang magpapatupad. Bukod dito, may papel din daw ang publiko na masiguro na walang bayad ng korupsyon ang mga ipapatayong farm-to-market road projects. In fact, kasama sa pagbabantay ay special provision on citizens participatory audit. Ibig sabihin, ay pwedeng tapos merong online dashboard para mai-report itong mga proyekto as is, where is, habang nangyayari, may mga reporting yan. Babantayan din natin yan. Samantala mula taong 2023, abot pa lamang sa 65% ang natatapos na farm-to-market roads sa ilalim ng DPWH, kung saan higit 3,000 proyekto ang natapos na, habang higit 800 pa ang hindi pa rin nasisimulan. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, sa Showbiz Spotted, viral content creator na si Vince Jimenez, ibinahagi ang naging aral matapos ang cheating controversy. Ibinahagi ng content creator na si Vince Jimenez ang mga aral na kanyang natutunan matapos ang kontrobersyal na video na kanyang in-upload noong Disyembre, kung saan inakusahan niya ang kanyang dating kasintahan ng cheating. Ayon kay Jimenez, hindi niya layuning sumikat kundi magbigay ng kamalayan tungkol sa isyu ng panloloko pagdating sa relasyon. Sa isang panayam ni OG Diaz, sinabi ni Jimenez na kanyang binura na ang naturang video, bagamat patuloy pa rin itong kumakalat sa social media matapos mai-save ng ilang netizen. Ilan din sa mga pahayag ng kanyang dating nobya sa video ang naging memes sa social media. Ayon kay Jimenez, ginawa niya yon para hikayatin ang mga tao na maging tapat sa kanilang mga relasyon, at iwasan ang manloloko. Aminado rin ang content creator na maaaring nabulag siya ng pagmamahal, kaya hindi niya agad napansin ang mga red flags sa kanilang relasyon. Ipinaliwanag din niya na isa sa mga dahilan kung bakit niya in-upload ang video ay upang malaman na naloloko rin ang mga lalaki. Ayon pa kay Jimenez, natutunan niyang maging mas maingat sa pakikipagrelasyon ngayon at mas mahalagang kilalanin ng lubos ang background ng isang tao kabilang ang pamilya, mga kaibigan, at maski mga katrabaho. Sa kabila ng batikos na natanggap, iginiit ni Jimenez na wala siyang pinagsisisihan sa pag-upload ng video, ngunit tiniyak niyang ito na ang huli niyang pagbabahagi ng ganitong uri ng personal na karanasan online. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya, para sa 10 AM edition.